Sa isang liblib na bayan sa gitna ng kagubatan, may isang kwento na matagal nang binubulong ng hangin sa dilim. Isang kwento ng pag-ibig, takot, at lihim na bumabalot sa isang nilalang na hindi kailanman naging ganap na tao, at isang dalagang itinakdang protektahan ang kanilang bayan laban sa mga kagaya niya. Si Alon ay isang binatang tahimik at mailap sa mga tao. Sa unang tingin, siya ay parang isang ordinaryong lalaki, matangkad, may matipunong katawan, at may mga matang tila may tinatagong lungkot. Lumaki siyang nag-iisa, walang mga magulang na gumabay sa kanya. Ang sabi ng matatanda, ang kanyang ina ay isang taong gubat na nawala sa kabubatan at hindi na muling nakita. Ang kanyang ama? Walang nakakaalam. Subalit may isang bagay na sigurado, hindi siya tulad ng iba. Tuwing kabilugan ng buwan, lumalayo si Alon sa mga tao. Iwas siya sa ilaw, sa ingay, at sa mga mata ng kahit sino. Minsan, may mga bulong na naririnig ang mga taga-nayon, mga sigaw sa malayo, mga anino na gumagalaw sa dilim, at mga yapak na tila hindi pagmamay-ari ng isang tao. Hindi nila alam kung totoo ba ang kanilang hinala, pero may ilan nang nawala sa kabubatan, at ang tanging iniwan ng mga ito ay mga bahid ng dugo sa mga dahon. Sa kabilang dako, may isang dalagang kilala sa kanyang tapang at galing sa panggagamot. Si Lira ay isang babaylan, ang tanging tagapagligtas ng kanilang bayan, laban sa mga nilalang na nagkukubli sa dilim. Bata pa lang siya ay hinubog na siya ng kanyang lola para sa kanyang tadhana. Alam niyang isang araw, haharapin niya ang isang nilalang na maaaring magpabago sa kanyang buhay o magtapos nito. Isang gabi, habang siya ay nasa kabubatan upang maghanap ng halamang gamot, may naramdaman siyang kakaiba. Isang presensya na nagbigay ng kilabot sa kanyang balat. May mga matang nakatingin sa kanya mula sa likod ng mga puno. Nang humakbang siya paatras, may kumaluskos sa kanyang harapan. Napahawak siya sa kanyang anting-anting, naghanda sakaling kailangan niyang ipagtanggol ang sarili. At doon niya nakita si Alon. Nakatayo ito sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang katawan bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata hindi na tulad ng sa isang tao. Ang kanyang mga daliri humahaba, tumutulis. Isang sigaw ang umalingaw sa paligid. Isang tunog na hindi nagmula sa isang ordinaryong nilalang. Magtatakbo ba si Lira? O haharapin niya ang nilalang na maaaring siyang pumatay sa kanya? At si Alon, kaya pa ba niyang pigilan ang sarili niyang pagkatao bago mahuli ang lahat? Ang sagot ay mananatili sa dilim. Sana magustuhan mo. Pasok ito sa suspense na hinahanap mo at may cliffhanger para sa susunod na bahagi. Gusto mo bang idagdag o baguhin ang anumang detalye? Napako sa kinatatayuan si Lira. Kahit sanay siya sa panganib, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klasing takot, isang takot na bumibigat sa dibdib, pumipigil sa bawat galaw niya. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi na ordinaryo. May kung anong bumabalot sa kanya, isang enerhiya na bumabangon mula sa kadiliman. Unti-unting lumalalim ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan si Alon. Ang kanyang mga mata, na dati malamlam, ngayon ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para itong may sariling buhay, nag-aapoy sa isang hindi maipaliwanag na gutom. Napansin ni Lira ang mahahabang kuko sa kanyang mga kamay, tuluyang nagbago, hindi na tulad ng isang tao. Dahan-dahan siyang umatras, pilit pinapalakas ang loob niya. Kung may plano siyang makatakas, dapat ay hindi siya magpakita ng kahinaan. Ngunit bago pa siya makalayo, isang mababang ungol ang narinig niya mula kay Alon, isang tunog na parang pagpigil, isang paghingi ng tulong. Lira, mahina ngunit garalgal ang boses niya, tila pinipilit kontrolin ang kung anong sumasanib sa kanyang katawan.
Umalis ka bago mahuli ang lahat. Pero imbes na tumalima, mas lalo lang siyang nanatili sa kanyang lugar. May kung anong bumigat sa loob niya habang pinagmamasdan ang binata, hindi ito halimaw, hindi tulad ng mga nilalang na kinatatakutan niya. Sa kabila ng anyo nitong nagbabago, nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang takot at ang pagpipigil. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola noong bata pa siya. May mga aswang na pinili ang kadiliman, Lira, pero may ilan na nilamon ng sumpa kahit hindi nila ginusto. Ang iba, nilalabanan ito, pinipilit manatiling tao sa kabila ng kanilang likas na anyo. Posible bang isa si Alon sa mga yon? Bago pa siya makapag-isip ng sagot, biglang gumalaw ang binata. Mabilis. Hindi na ito ang paggalaw ng isang tao, hindi ito ang normal na kilos ng isang nilalang na may laman at buto. Sa isang iglap, nakasandal na ito sa puno, hawak ang sarili niyang mga kamay, pilit pinipigilan ang sarili. Tulungan mo ako, pabulong niyang sinabi, halos hindi na marinig. Muling kinabahan si Lira. Gusto niyang umalis, gusto niyang tumakbo, pero may bumibigat sa kanyang dibdib. May kung anong bumubulong sa kanya na huwag siyang matakot. Na baka, sa unang pagkakataon, kailangan niyang pakinggan ang puso niya at hindi ang mga paniniwalang itinuro sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, may narinig silang kaluskos mula sa kadiliman. Hindi ito nagmula kay Alon, may iba pang nagmamasid sa kanila. Mabilis na lumingon si Lira, ang kanyang kamay agad na napahawak sa maliit na bote ng langis na nakasabit sa kanyang bewang. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Alam mo bang delikado ang gabi para sa isang babaylan? Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran niya. Biglang lumamig ang paligid. Isang nilalang na mas matanda, mas mapanganib, ang lumitaw mula sa dilim. Hindi ito tulad ni Alon. Ang anyo nito ay mas nakakikilabot, ang balat ay tuyo at kulubot, ang mga mata ay kulay dilaw na parang mata ng isang mabangis na hayop. Napagtanto ni Lira na ang gabi ay hindi lamang tungkol kay Alon. May mas malaking banta na paparating. At ngayon, hindi niya alam kung kanino siya dapat matakot. Sa binatang pilit nilalabanan ang kanyang pagkatao, o sa aninong lumalapit sa kanila na tila wala nang natitirang kaluluwa. Ito na ang kasunod na bahagi ng kwento. Pinaigting ko palalo ang misteryo at tensyon para mapanatili ang interes ng mga manonood mo. Gusto mo ba ng mas maraming detalye tungkol kay Alon o sa bagong nilalang na lumitaw? Nanginginig ang mga daliri ni Lira habang mahigpit niyang hinawakan ang maliit na bote ng langis sa kanyang bewang. Ang malamig na boses ng nilalang mula sa dilim ay dumampi sa kanyang balat tulad ng isang matalim na patalim, mabigat, nakakakilabot, at puno ng pananakot. Dahan-dahan siyang lumingon, nag-iingat na huwag gumawa ng kahit anong kilos na magpapakita ng kahinaan. Sa harapan niya ngayon ay isang matandang aswang, mas matanda at mas mapanganib kaysa kay Alon. Ang balat nito ay manipis na parang papel, warak-warak na tila tinadtad ng panahon. Ang mga mata nito ay naningilaw, matalim at puno ng kasaysayan, kasaysayang marahil ay hindi na dapat pang malaman. Matapang ka, babaylan, muling nagsalita ang matandang aswang. Ang boses nito ay parang nangangaling sa ilalim ng lupa, malamig at mapanindak. Pero ang tapang ay walang silbi kung hindi mo alam kung sino ang kaaway mo. Napatingin si Lira kay Alon, na ngayon ay pilit pa ring lumalaban sa sarili niyang pagbabago. Nakapikit ito, nagpipigil, pero kitang-kita sa mga ugat sa kanyang braso na unti-unti siyang nilalamon ng kanyang pagkatao. Parang may tinig sa loob niya na nagpapatawag sa dilim. Hindi niya alam kung anong koneksyon ni Alon sa matandang ito, pero sigurado siyang hindi ito dumating dito ng walang dahilan.
Ano ang kailangan mo? Matapang na tanong ni Lira, pilit kinakalma ang sarili. Napangisi ang matandang aswang, kita ang maitim at sirang mga ngipin. Gusto ko lang makita kung sino ang pipiliin mo, sagot nito. Ang dugo mo bilang babaylan o ang puso mong mahina sa awa? Naramdaman ni Lira ang mabigat na titig ni Alon kahit hindi ito nagsasalita. Hindi siya humihingi ng tulong, pero alam niyang may kinakalaban ito sa loob ng kanyang sarili. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda, ang boses nitong parang isang awit na bumabalot sa hangin. Alam mo ba ang totoo tungkol sa binatang ito? Dahan-dahang lumapit ang matanda kay Alon, para bang sinusuri ito tulad ng isang piraso ng karne. Hindi niya ginustong maging ganito. Pero kahit anong pilit niyang lumayo, hindi niya matatakasan ang dugo niya. Ang dugo ng isang aswang. Muling nagtagpo ang mga mata ni Lira at Alon. May gustong sabihin ang binata, pero hindi nito magawa. Para bang may pumipigil sa kanya, may pumupunit sa kanyang isip at katawan. Lira, mahina niyang sabi. Hindi ako tulad nila. Ngunit ang matandang aswang ay tumawa. Isang malamig at walang kaluluwang halakhak. Hindi mo alam ang sinasabi mo, binata, bulong nito. Dahil sa sandaling tuluyan mong yakapin ang laman, mawawala na ang lahat ng iniisip mong tama at mali. Isang iglap lang, at ang matandang aswang ay nasa tabi ni Lira. Napatalon siya, agad na iniwasan ang kamay nito. Ngunit sa bilis ng pangyayari, nahulog sa lupa ang kanyang bote ng langis, gumulong palayo at nawala sa damuhan. Giray, giray, marahang sabi ng matanda. Akala ko ba handa ka? Napakuyom ang kamao ni Lira. Hindi niya maaaring ipakita ang takot. Kung bibigay siya ngayon, wala nang makapipigil sa halimaw na ito. Ngunit bago pa siya makapaghanda sa susunod na galaw, isang bagay ang hindi niya inaasahan. Biglang gumalaw si Alon, mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Sa isang iglap, nasa pagitan na niya at ng matandang aswang ang binata, ang katawan nitong bahagyang nakabaluktot na parang hayop na handang lumaban. Layuan mo siya, mariing sabi ni Alon, ang kanyang tinig mas mababa at mas matalim kaysa dati. Napailing ang matandang aswang, tila naaaliw sa nakikita nito. Huwag kang makialam, bata, anito. Mas mabuti para sa iyo kung hahayaan mo ang likas mong pagkatao. Ngunit hindi na tinag si Alon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang tunay nitong anyo, hindi bilang isang halimaw, kundi isang taong may malay sa kanyang ginagawa. At ngayon, handa itong lumaban. Ngunit laban para saan? Para sa kanya? O laban sa sarili nitong laman? Hindi pa rin niya alam ang sagot. At hindi niya sigurado kung gusto niyang malaman. Ito na ang kasunod na bahagi ng kwento. Mas lumalim na ang pangunahing conflict, lalo na ang struggle ni Alon sa kanyang sarili, at ang misteryosong papel ng matandang aswang. Gusto mo bang idagdag pa ang backstory ni Alon sa susunod na part, o gusto mo munang ituloy ang enkwentro? Nanatili si Alon sa pagitan ni Lira at ng matandang aswang, ang kanyang katawan nakatensyon, parang isang hayop na naghahanda sa pag-atake. Ramdam ni Lira ang bigat ng sitwasyon, isang maling kilos lang, maaaring hindi na siya makalabas ng buhay mula rito. Napaka-inosente mo pa rin, bata, malamig na sabi ng matanda kay Alon, ang tinig nito'y punong-puno ng pangungutya. Akala mo ba'y kaya mong takasan ang sumpang dumadaloy sa dugo mo? Kahit anong gawin mo, isa ka pa ring tulad namin. Hindi ako tulad ninyo, matigas na sagot ni Alon, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Napangiti ang matanda, halatang nasisiyahan sa kanyang pagdududa. Talaga?
Ano sa palagay mo ang mararamdaman ng dalagang iyan kung makita kanyang tuluyang mawala sa pagiging tao? Napalunok si Lyra. Kahit gusto niyang sumingit at ipaglaban ang tiwalang unti-unti niyang nabubuo kay Alon, hindi niya maitanggi ang katotohanan. Sa bawat minuto, nakikita niyang lalong lumalalim ang pagbabago ng binata. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng lungkot, ngayon ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Ang kanyang mga daliri ay hindi na mukhang sa tao, at ang kanyang mga ugat ay lumilitaw sa ilalim ng kanyang balat na parang may gustong kumawala mula sa loob. Alam ni Lyra ang ibig sabihin nito. Alam niya kung anong mangyayari kapag hindi niya ito napigilan. Alon, mahina niyang bulong, hindi sigurado kung maririnig siya nito. Kaya mo to, nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit lang, pero sapat na para makita ni Lyra ang sakit at takot sa mukha ng binata. Para bang may bahagi pa rin siya ng sarili niyang lumalaban. Pero hanggang kailan niya ito mapipigilan? Biglang kumilos ang matanda, mabilis tulad ng anino. Sa isang iglap, nasa harapan na ito ni Alon, ang isang matigas at tuyot na kamay nito ay mabilis na dumapo sa balikat ng binata. At doon nangyari ang hindi inaasahan. Napasigaw si Alon. Isang malalim, puno ng pagdurusang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, bumaluktot, parang pinipilipit mula sa loob. Ang kanyang balat ay biglang naging mas maputla, at ang kanyang likod ay umumbok na parang may gustong kumawala mula rito. Tingnan mo ang sarili mo, tawa ng matanda, mas lalo pang idiniin ang pagkakahawak nito. Nararamdaman mo ba? Ang iyong tunay na anyo ay nagising na. Wala nang babalik sa'yo, bata. Isa ka na sa amin. Mabilis na bumunot si Lyra ng isang maliit na kutsilyong may nakaukit na mga lumang simbolo sa talim. Ito ang kanyang proteksyon, ang kanyang huling pag-asa. Bitiwan mo siya, sigaw niya, walang pag-aalinlangan. Napalingon ang matanda sa kanya, ang mata nitong nagliwanag sa pag-aaliw. At ano ang gagawin mo, babaylan? Sasaksakin mo ako. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sa isang mabilis na galaw, lumapit siya at tinaga ang braso ng matanda. Isang nakakasulasok na hiyaw ang umalingaw-ngaw, kasabay ng pagtilamsik ng maitim na likido mula sa sugat ng matanda. Bumitiw ito kay Alon, na paatras, at sandaling napaluhod. Si Alon, sa kabilang banda, ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, pero may bumalik sa kanyang mga mata, isang pagkamalay, isang pagpupumilit na huwag bumigay. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Muli, isang mas malakas at mas nakakakilabot na tunog ang lumabas mula sa matanda. Hindi pa ito tapos. Ang sugat nito ay mabilis na nagsara, at ang galit sa kanyang mukha ay hindi maipaliwanag. Nagkamali ka, babaylan, malamig na sabi nito. Akala mo ba'y may kalamangan ka? At bago pa makagalaw si Lyra, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang bumalot sa kanya, isang malamig, nakakakilabot na enerhiya na parang unti-unting sumisipsip sa kanyang lakas. Napaatras siya, hinahabol ang kanyang hininga. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero isa lang ang sigurado niya, hindi pa tapos ang laban na ito. Sa harapan niya, muling tumayo si Alon, ang kanyang katawan ay patuloy pa ring lumalaban sa sarili niyang anyo. At sa kabilang panig, nakangisi ang matandang aswang, para bang alam nitong hindi sila makakatakas. Ngunit sa gabing ito, may isang bagay na tiyak. May isang hindi makakaligtas. Ito na ang rurok ng tensyon bago ang climax. Lalong tumindi ang laban at ang struggle ni Alon sa sarili niya. Gusto mo bang ipagpatuloy ito sa susunod na bahagi para sa malaking engkwentro? Hindi na makahinga ng maayos si Lyra.
Ang malamig na enerhiyang bumalot sa kanya ay parang mabigat na kadena, dahan-dahang hinihigpitan ang bawat galaw niya. Sinubukan niyang ipunin ang natitirang lakas niya, pero parang may pumipigil sa kanya, isang hindi nakikitang puwersang unti-unting sumisipsip sa kanyang enerhiya. Napatingin siya kay Alon. Pilit nitong itinatayo ang sarili, pero halata ang sakit sa bawat kilos niya. Ang kanyang balat ay patuloy na nagbabago, parang may lumalabas na anino mula sa loob niya. Sa kabila ng pagsisikap niyang lumaban, unti-unti siyang kinukuha ng kanyang tunay na anyo. Tignan mo ang sarili mo, muling bulong ng matandang aswang. Kahit anong gawin mo, hindi mo ito matatakasan. Ngunit hindi sumagot si Alon. Bagkus, bumaling ito kay Lyra, ang mga mata niya puno ng pagkabahala. Lyra, kailangan mong umalis, anya, nanginginig ang boses. Hindi kita iiwan, matigas na sagot niya. Isang nakakatakot na tawa ang lumabas mula sa matanda. Nakakatuwa, anito. Isang babaylan na naawa sa isang aswang. Napakabihirang pangyayari. Biglang sumiklab ang paligid ng kakaibang enerhiya. Napansin ni Lyra ang maliliit na piraso ng abo na lumulutang sa ere, parang may nasusunog na hindi nakikita. Naramdaman niyang lalong bumibigat ang kanyang katawan. Ang sumpang ito, patuloy ng matanda, ay hindi mo matatakasan. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, isang malamig na simoy ng hangin ang biglang bumalot sa paligid. At noon napansin ni Lyra, may iba pang presensya. Hindi lang sila ang naroon. Mula sa kadiliman, isang anino ang dahan-dahang lumitaw. Hindi ito katulad ng matandang aswang. Ang kanyang anyo ay matangkad, balingkinitan, at natatakpan ng isang makapal na itim na balabal. Hindi makita ang mukha nito, pero naramdaman ni Lyra ang kakaibang enerhiya mula rito. Hindi ito isang ordinaryong aswang. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Kung kanina ay puno ito ng kumpiyansa, ngayon ay may bahid ng takot sa kanyang mukha. Hindi maaaring ikaw bulalas nito. Sa unang pagkakataon, isang mababang boses ang lumabas mula sa nilalang na iyon. Matagal na akong nagmamasid, anito. At ngayong gabi may magtatapos. Napatingin si Lyra kay Alon, pero mas lalong lumiwanag ang mata nito, para bang may kung anong damdaming gising na gising sa loob niya. Biglang sumugod ang matandang aswang, mabilis at puno ng desperasyon. Pero bago pa ito makalapit, isang malakas na puwersa ang bumalot sa buong kagubatan. Napapikit si Lyra sa liwanag na biglang sumabog sa paligid. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, may nagbago. Nakahandusay ang matanda, nang hihina, habang ang misteryosong nilalang ay nakatayo pa rin sa kanyang lugar. Ngunit higit sa lahat, ang ikinagulat ni Lyra ay si Alon. Hindi na siya isang aswang na pilit lumalaban sa kanyang anyo. Sa pagkakataong ito, isa na siyang nilalang na may hawak sa sarili niyang kapangyarihan. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi takot ang nakita niya sa kanyang mga mata. Kung ano man ang mangyayari pagkatapos nito, isa lang ang sigurado ni Lyra, hindi pa tapos ang laban. Mas lalo nang tumindi ang kwento. Nagpakilala ako ng bagong misteryosong karakter para mapataas ang tensyon at gawing mas unpredictable ang takbo ng kwento. Ano sa tingin mo ang magiging papel ng nilalang na ito? Gusto mo bang ipaliwanag ang kanyang backstory sa susunod, o gusto mong ipagpatuloy muna ang laban? Tahimik na bumalot ang kadiliman sa paligid, pero ramdam ni Lyra ang bumibigat na tensyon sa pagitan ni Alon at ng misteryosong nilalang. Hindi pa rin siya makagalaw ng maayos, parang may natitirang puwersang pumipigil sa kanya. Pero mas matindi ang pangamba niya sa kung ano ang maaaring mangyari sa susunod na mga sandali. Dahan-dahang tumayo ang matandang aswang, nanginginig ngunit hindi pa rin sumusuko.
Ang dating kumpiyansa sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit at takot. Hindi mo ako maaaring hadlangan, sabi nito, ang boses niya ay paos pero puno ng puot. Matagal ko nang itinakda ang gabing ito. Hindi sumagot ang nilalang na nakabalabal. Sa halip, itinaas nito ang isang kamay, at sa isang iglap, parang naipit ang hangin sa paligid. Biglang napakapit si Lyra sa dibdib niya, pakiramdam niya ay may pumipisil sa kanyang puso. Biglang sumigaw si Alon. Sa isang mabilis na galaw, sumugod siya sa nilalang, pilit na inaabot ito. Tama na, sigaw niya. Ako ang kailangan niya, hindi si Lyra. Ngunit bago pa niya ito marating, isang hindi maipaliwanag na enerhiya ang humampas sa kanya, dahilan para siya ay mapaluhod sa lupa. Napasigaw si Lyra, pilit na lumapit sa kanya, pero huli na, nakikita niyang bumabago na naman ang anyo ni Alon. Ngunit ngayon, hindi lang basta pagbabago. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakikitang nilalabanan ito ni Alon. Mas lumalim ang kulay ng kanyang balat, ang kanyang mga mata ay tuluyang naging dilaw, at ang kanyang katawan ay bumalot sa anino na parang bumubulwak mula sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya isang taong lumalaban sa kanyang anyo. Isa na siyang nilalang na ganap na niyakap ang kadiliman. Napalunok si Lyra, isang matinding takot ang bumalot sa kanyang katawan. Alon, bulong niya, halos hindi marinig ang sarili niyang tinig. Ngunit hindi siya tiningnan ni Alon. Bagkus, bumaling ito sa matandang aswang, na ngayon ay nakatingin sa kanya na parang hindi makapaniwala. Kita mo, mahinang sabi ng matanda, bahagyang nangingiti. Alam kong hindi mo matatakasan ang dugo mo. Ngunit ang sumagot kay Alon ay hindi salita, isang mabilis na paggalaw lamang. Sa isang iglap, nasa harapan na niya ang matanda. At isang iglap lang din, bumalot ang matinding kirot sa paligid. Napaatras si Lyra. Mabilis, halos hindi niya nakita kung ano ang nangyari. Pero nang muling luminaw ang kanyang paningin, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang nasa harap niya. Ang matandang aswang, dating puno ng kapangyarihan, ngayon ay nakaluhod, ang kanyang dibdib ay nakabukas, at nasa kamay ni Alon ang isang bagay na kumikislap sa dilim. Puso. Napanganga si Lyra. Hindi siya makapagsalita. Dahan-dahan niyang tiningnan si Alon, ngunit hindi siya makilala sa anyo nito ngayon. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang ekspresyon ay walang pakiramdam. Binitawan niya ang puso ng matanda, at ito'y bumagsak sa lupa, walang buhay. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa may bumasag sa katahimikan. Isang halakhak. Mula sa misteryosong nilalang. Napalunok si Lyra. May mali. At noon niya lang napansin, hindi gumagalaw si Alon. Nakatingin ito sa kanyang mga kamay, nanginginig. Parang noon lang niya napagtanto ang kanyang ginawa. Ako, mahina niyang sabi, nanginginig. Ako hindi, ngunit bago pa siya makagalaw, biglang sumiklab ang isang matinding enerhiya sa paligid. Mula sa katawan ni Alon. Napaatras si Lyra. Ang nilalang sa balabal ay humakbang palapit, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito sa ilalim ng kanyang talukbong. At doon niya naunawaan ang totoo. Ang nilalang na ito, hindi ito isang kaaway. Ito ang tunay na bantay. At si Alon. Siya ang dapat nitong kunin. Napaluhod si Lyra, hindi alam kung paano pipigilan ang hindi maiiwasang mangyari. Hindi, sigaw niya. Pero huli na. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong lugar. At nang bumalik ang dilim, wala na si Alon. Naglagay ako ng matinding twist, si Alon ang tuluyang naging biktima ng sarili niyang dugo,
at ang nilalang ay may mas malaking papel kaysa sa una nating inakala. Gusto mo bang magkaroon ng epiloge kung saan malalaman ni Lyra ang buong katotohanan?